Lahat sila isinikop, nilipat sa NBI para ikayong matira, masolo mo ang operation. Yan po sinasabi nila, Your Honor. Tama po ba yon? Ayun po sinasabi, hindi po, Your Honor. Hindi po totoo yan. Gusto ko lang malaman yung drug trade layers sa loob at saka sa labas. Yes, Your Honor. Ano ba yung level ng trade? Sino yung sa pinakataas? Sino yung sunod hanggang sa pinakababa? Sa loob. Actually, sir, lumaganap talaga ang drugs nung nagkaroon ng competition between the Chinese communities. Between Peter Ko and Ben Marcelo. Si Ben Marcelo nagtatag ng Chinese community. Nilingap niya lahat ng Chinese na kapwa niya. And then si Peter Ko, together with some other guys, parang solo katawan ito. Pababaan ng presyo, pagandaan ng quality, doon po nagkakatalo. So, ang pinakamataas, itong mga Chinese drug lords. Yes, Your Honor. Kahilera mo ba sila? Hindi po. So, saang level ka? Parang broker lang po ako, Your Honor. So, ang sinasabi nyo kanina, mula sa iyo hanggang pababa, maghahanap kung meron kayong contact sa labas na active pang nag-ooperate at i-connect nyo sa Chinese drug lord. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, sa tingin mo, kung lahat ng Chinese drug lords ay inilipat sa NBI, sino pang naiiwan na Chinese drug lord sa Bilibid? Sa Bilibid po, walang matitira. Pero tignan po natin consideration, meron pong mga Chinese na nag-ooperate sa mga jails ng BGMP. Kaya ang ibig ko sabihin, sa Bilibid lamang. So, nung nilipat yung NBI 19, nawalan po ng Chinese drug lord sa Bilibid. Tama po ba? Hindi po. Kasi po, iilan Chinese lang po ang nakasama dyan sa 19. Meron tayong more or less na 200 na Chinese citizen dyan. Ang ibig ko sabihin, yung level ng drug lords, itong mga nasikop na 19, Yes, Your Honor. kapareho ba ng mga Chinese drug lords, itong iba pang mga Chinese, kapareho ba sila ng level ng operation sa loob ng Bilibid? Hindi po, Your Honor. Pero kung makakagamit sila ng cellphone, katulad po na nadiscover nung sila ay nasa NBA na, nakakagamit pa rin sila ng cellphone, tuloy pa rin po yung negosyo nila. Ang ibig ko nga sabihin, na sila yung malaki ang operation itong nalipat sa NBI. Ang Yes, Your Honor. naiwan, ito yung mga maliliit. Yes, Your Honor. Kung ang konsepto ay ikaw ang mag-centralize, assuming ikaw ang mag-centralize, naiwan ka, saan ka kukuha ng material mo ng droga? Yun nga po yung sinasabi ko, Your Honor. Hindi po ako pwedeng gumawa ng isang scheme wherein yung kukunan ko, yun ang ipapatapon ko. So, ibig sabihin, wala kang contact sa labas ng bulto Wala para po. i-deliver sa... Wala po, Your Honor. Wala po akong kilala sa labas. Yun ang gusto ko i-establish sa loob, ano? Opo. So, ang pinakamataas, Chinese drug lord, sunod yung mga middlemen. Yes, Your Honor. Tapos, ang collection, dadaan din sa inyo. Yes, Your Honor. Paano ang pagbibigay sa inyo ng pera? Cash o deposits? Your Honor, cash po. Kadalasan, yung sobra mo o yung markup price mo, kung 100,000 or 200,000 per kilo, yung kapital ipapasok sa account ng Chinese, yung sobra, iutos ko na ipasok dun sa loob at dun ko hahawakan. So, ibig sabihin, pag meron kayong transaction, example, si Chinese Drug Lord 1, Yes, Your Honor. na-i-connect mo doon sa outside contact number 1. Hindi po outside. Doon din po, Filipino trader sa loob na meron pong connect sa labas. Tama po. Opo. So, ang deposit doon sa account ng Chinese Drug Lord. Yes, Your Honor. Meron ka bang idea kung sinong mga personalities ito sa loob at saka sa labas na involved dito sa operation na ito? Personality sa labas, Your Honor. Wala Yes. po akong kilala. Pero personalities po sa loob ng mga Chinese, kilala ko po. Ibig sabihin, hindi mo kilala yung mga personalities sa labas. Tama Hindi po ba? Hindi po. So therefore, kung hindi mo sila kilala, hindi mo rin alam yung kanilang accounts na dinidepositan. Ibinibigay po yung accounts ng Chinese. Kapag let's say nakakuha ka ng 5 to 10 kilos sa kanya, bibigyan ka ng account, dun mo ipapasok. Yung sobra sa iyo. Meron ka bang na-save na mga numbers ng bank accounts na ito? Kung mahanap ko po yung lumang telepono ko, for sure, nandun po lahat. Nasaan na yung lumang telepono mo? Naiwanan ko sa maximum eh. Hindi ko po alam kung naipalabas yan. But pangako po ko yun sa committee na to, papahanap ko at ibibigay ko lahat. So ibig sabihin, hindi nahagip yun sa
Oplan Galugad at mga iba pang operations? Hindi po. I just would like to inquire from NBP if you have in your inventory cell phones coming from JB Sebastian. Before you answer, may I just interrupt, no? Siguro baka JB, you might wish to take something, ha? And then I request Thank you, Your naman Honor. yung ating mga members to perhaps ask questions from other resource persons and or even Sanchez, no? So that just to give time to JB to put some food into his stomach. So Okay lang po, Your Honor. Okay lang po. Okay, sige. Thank you. Yes, Mr. Chairman. I am asking the NBP about the inventory of the cell phones sequestered during the raids. Your Honor, since I arrived in July of this year, I have no record of or I have no information as to JB was in possession of cell phone that was confiscated. So wala po siyang record mula nung dumating po ako, but I'll check doon sa mga earlier galugads if meron pong nakuha po sa kanya. Ang lahat po na records ng past directors ay binibigay naman ho sa inyo. Record po ng NBP po yun, no? Ng Bucor. I believe lahat i-turn over po sa inyo, sir. Meron po sa New Bilibid Prison, but I'm not so sure kung andyan pa because yung mga galugads po na kinandak during the time of General Cruz ay kasama po ang CIDG. And I was informed that all of these cell phones confiscated, including the cell phones confiscated by SAF, are now with CIDG, Your Honor. I asked that question, Mr. Chair, because we have been hearing from witnesses about communications using cell phones. Napaka-importante po ito at alam natin kung sino lang naman ang mga personalities na ito. So I believe we pinpoint already those cell phones used by these personalities so that we can confirm the conversations and all other information that would be available doon sa forensic ng mga cell phones that were sequestered, General Asuncion, sir. We'll coordinate with CIDG, Your Honor, regarding the possible retrieval of the cell phone numbers or cell phone taken from JB Sebastian, Your Honor. Thank you, General Asuncion, sir. Naitanong ko kanina kay JB Sebastian kung alam niya yung drug trade layer sa labas. Ang sabi niya, hindi niya alam. Ang alam niya lang yung sa loob. Can I ask the PNP, General Magalong, sir? Ano po ba yung layers o ang levels ng drug operation sa labas? Kasi meron tayo Chinese drug lord sa labas, level 1, and then meron silang level 2, level 3, level 4. Ano po ang kwento po dito? Your Honor, with all due respect, probably the best person to answer that would be the Director of AIDG. Sila po talaga nakakaalam po nung actual na structure at kung ano po yung mga dynamics ng drug trade po sa labas. Kasi po, matagal na po tayo nag-hearing, hindi pa natin natutukan yung drugs mismo. No? During your time, General Magalong, sir, ano po yung kalakaran? Ano po yung structure na yan? Kung meron po kayo, sir. Your Honor, ganito po yung dynamics po. Ang nagmamanage po yung mga matataas na inmates high-profile inmates sa loob. Kung may order po kayo, sila po ang tatawag dun sa kanilang mga contact sa labas, kanilang mga runner sa labas, and most of the time, yung pag-deliver po ng mga droga are usually dead drop. Ibig ko sabihin dead drop, isasakay ho sa sasakyan, yung sasakyan ho, ipapark ho sa isang particular na parking area sa isang mall o sa isang hotel, paghihintayin ho doon ng mga 3 oras, 4 na oras, kuminsan overnight para siguraduhin po na hindi binabantayan ng mga law enforcers. Pag sinabi na po na
kunin na po ang mga susi, nandun lang sa ilalim ng hood o nandun sa bumper o kung ano po yung parte ng sasakyan, kukunin na lang po nung runner doon yung sasakyan, yung susi, papandarin yung sasakyan, i-deliver na po niya doon sa nag-order po. Thank you, sir. Meron na ba ho tayong pangalan ng personalities involved outside who are linked to drug lords inside the Bilibid? Yes, Your Honor, we have all the we have a list of Chinese personalities as well as Filipino drug traders who are linked with the inmates, high-profile inmates in NBP, Your Honor. Kasi ho, doon sa mga testimonies, meron ho silang mga bodega-bodega, may mga bodegero sa labas. So, mas maganda po na makita ho natin sino ba talaga itong mga personalities ito sa taas, no? I understand that sensitive yung information na yan. Ang importante lang po mabigyan ng picture ang committee ito yung layer, yung structure ng drug operations both inside Bilibid and outside Bilibid po, General Magalong, sir. Mr. Chair, Your Honor, we will provide the necessary essential information. Thank you, sir. Babalik ho ako kay JB. Yes, Your Honor. Paki-clarify ulit ng layer sa loob kasi hindi ganong kaliwanag. Chinese drug lord, pakahanggang doon sa peddler sa baba. Ano yung structure? Chinese drug lord na alaga ng isang gang. Minsan merong 3 hanggang 10 Chinese inmate sa bawat isang gang. At meron din naman gang na wala kahit isa na Chinese inmate. So yung mga gangs na walang alagang Chinese inmate, tatawid doon sa kabilang gang para makipag-transact doon sa Chinese inmate doon. So nagkakatalo po talaga yan sa quality at saka doon sa quantity na kaya nilang ibigay at saka sa presyo. So yung ranking po, Chinese, and then kadalasan inmate leaders, and then pababa. Thank you. Meron ka bang nahagip na information kung saan nanggagaling yung international link nito? Madalas po kasi ako personal na nakatabi ko yung mga nag-ooperate niyan, yung mga personalities na babanggit ng PNP. May mga times na halos magdamag. Naririnig ko yung transaction from China and from North Korea, yung sinasabi nila. From China and North Korea. Yes, Your Honor. Mr. Chair, I just would like to emphasize on that record. I have been saying that the bulk of drugs going to the Philippines came from China and now North Korea. It's very worrisome issue considering the fact that now China is giving or donating rehabilitation centers to the Philippines. Ang term ko nga ho dyan, ginigisa tayo sa sariling mantika natin, no? As part of their unrestricted warfare. Sila ho yung magbibigay ng droga dito, kikita ho sila ng billions of dollars. And then, tayo mismo ng mga kapwa Pilipino na ordinaryo ay nagbabaril at nagpapatayan. And yet, hindi na nanagot yung mga malalaking Chinese. No, in fact, pinapasalamatan pa natin sila na nag-donate po sila ng rehabilitation center sa atin. So, yung gusto ko lang i-emphasize. My last point, JB. Yes, Your Honor. Naitanong ko na rin ito ng last hearing sa ibang inmates. Ang operation sa loob ng Bilibid ay depende sa superintendent at saka sa director. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang luwag at higpit ay depende po sa kanila. Yes, Your Honor. Kung nag-decide po yung superintendent na wala kayong bisita sa buong linggo, pwede po ba? Pwede po, Your Honor. Kung nag-decide siya na yung electric fan mo tatanggalin niya, pwede po ba? Pwede po, Your Honor. Kung ilipat ka sa Bartolina, pwede ba? Pwede po, Your Honor. So, ibig sabihin, lahat ng affairs mo sa loob ng kulungan ay pwedeng gigipitin ng superintendent. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, pwedeng persahin ang lahat ng mga nakakulong kung ano man ang gusto ng superintendent. Possible, Your Honor. So kung pwede kayong persahin ng gwardiya at superintendent, paano kung Abucor Chief ang magpepersa sa inyo? Pwede po ba? Pwede, Your Honor. Yung secretary ng DOJ, pwede ba kayong persahin? Pwede rin, Your Honor. Thank you.
Ang ano yung sentensya